Amigo Manikad po, bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw Alas 3:01 na ng hapon. tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon, Happy New Year! Manigong bagong taon ng 2026 po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Agri Ascenso po tayo. Kasama natin si Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng Agricultural Training Institute, ATI. Ma'am Nyet, magandang hapon. Yes, magandang hapon. Magandang hapon ka, Henry. Manigong bagong Ayan. taon. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Yes, ma'am. At ngayon ay magiging mahaba-haba ang ating pong pagtalakay sapagkat tutunghayan po natin ang mga naging successful natin na mga kwento itong 2025. Tatalakayin natin ito, kukunin natin ang pagkakataong ito pang magbalik tanaw, ika nga, Ma'am Nyet, sa mga naging kwentuhan natin sa programa nitong 2025. So, ang bawat episode natin, ma'am, ay sa tulong ng... Nako, kahit ito po ay nihahatid galing syempre sa amin sa ATI Central Office sa headquarters at meron tayong 16 ka Henry na mga training centers nationwide sa iba't ibang rehiyon na siyang tumulong sa atin, and of course yung ating International Training Center on Pig Husbandry na nasa Lipa City. So sila po ang tumulong sa atin sa pag-identify ng mga resource persons, ng mga topics at lubos ang ating pasasalamat sa kanila. Alright, ayan. At syempre, ito hong mga episodes na ito ay bunga rin ng pagpapahalaga sa ating imbitasyon ng mga ating katuwang, lalo na yung mga learning sites at saka po yung mga farm owners, yung mga cooperatives officers. Salamat po ng marami po sa inyo pong pagtuwang dito po sa Agri Ascenso. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang episode natin ng December 27. Ito po ay ang Sustainable Livelihood, hatid ng Coco Alliance Project. Nakasama natin si Raquel Carpio, Senior Advisor ng GIC. Ano ba itong GIC, Ma'am Nyet? Yung GIC ka, Henry, ay isang development agency na galing sa Germany na naka-anchor sa mga Sustainable Development Goals ng United Nations. Tumutulong po sila sa iba't ibang bansa kagaya ng Pilipinas para sa agrikultura, climate change, at environment at marami pang iba. Ayan, layunin po ng GIZ na gumawa naman ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sinusuportahan nila ang agrikultura, climate actions at pangangalaga sa kalikasan. Ang isa sa proyekto nila ay ang Coconut Alliance Project. 4 na taong proyekto na pala ito, Ma'am Nyet, na nagtapos noong December 2025. Nakatutok sa kabuhayan at pag-angat sa buhay ng mga magniniyog. Kaya tinutulungan nila po ngayon ang pamahalaan at mamamayan para makasabay sa hamon ng climate change. Ayan. At nagkaroon sila ng pilot areas mo, ano?
Yes, Ka Henry, syempre dahil isa po itong proyekto, ang pilot areas po ng Coconut Alliance Project ay sa Southern Leyte, sa Sarangani at saka sa South Cotabato, kung saan higit 10,000 magniniyog ang sumailalim sa Coconut Alliance Project. At Ka Henry, napatunayan na tumaas ang kita ng mga naging beneficiaries ng project na ito ng umabot 218% at hanggang 194% naman ang pagtaas ng production ng mga coconut beneficiaries dahil sa tamang kaalaman at mas maayos na pagninegosyo ng niyog. Ayan. At ang proyekto pong ito ay naghandog ng training para sa mga magsasaka. Katuwang po yung PCA dahil sila ang tagapamahala ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ano po? Marami po silang natulungan sa tamang pagtatanim, fertilization at spacing. Yung farm business school, nako, nabuksan din ng iba't ibang oportunidad sa pagsasaka. Kaya naipaliwanag po ni Ms. Raquel kung paano tinutulungan ang proyekto ng mga magsasaka at pinangangalagaan din ang kalikasan at the same times. Kaya napapabuti ang kabuhayan lalo na po ng mga magniniyog sa pamamagitan ng partnership ng gobyerno at ng pribadong sektor. So yan ho, ang ating napag-usapan last episode. Ngayon, dumako na tayo sa ating Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. mga balita mula sa ATI at sa DA. Ihatid po sa atin ni Ma'am Nyat Arceo. Ma'am Nyat. Maraming salamat, Ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa Agricultural Training Institute. Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority o PCA ang Coco Academy bilang isa sa mga pangunahing programa nito sa 2026 upang pag-isahin at gawing mas epektibo ang suporta para sa mga magniniyog. Ito ang naging sentrong mensahe ng Coco Academy Follow-up Refinement Workshop na isinagawa noong Disyembre 2025. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, magsisilbing ugnayan ang Coco Academy ng iba't ibang ahensya para sa food security at pag-angat ng kabuhayan ng mga magniniyog na nakatuon sa social development, economic empowerment at environmental stewardship. Samantala, isa sa mga inisyatibang ipinatupad nitong nakaraang taon ay ang Health and Medical Program ng CFIDP na umabot po sa mahigit 92,000 na magniniyog at ang kanilang pamilya na nabigyan ng serbisyong pangkalusugan at medikal. Kabilang dito ang mobile health services, medical at hospitalization assistance, PhilHealth registration at wellness activities, katuwang ang mga ospital at local na health units. Ayon sa PCA, patuloy pang palalakasin ang programa upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad ng magniniyog sa buong bansa. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute, para po sa mga anak ng mga magniniyog, maaari na po kayong mag-apply para sa Batch 2 ng Youth Internship Program for Children of Coconut Farmers. Ang mga mapipiling aplikante ay sasabak sa 21 buwang internship program. Meron po itong training, mentoring, at agri-enterprise immersion. Open din po ito para sa mga farm partners at mga kooperatibang willing magturo at magbahagi ng kanilang kaalaman. Kaya kung ikaw ay interesado, bisitahin lang ang aming Facebook page o pumunta sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyong lugar. Samantala, bukas na rin po ang aplikasyon para sa Batch 4 ng Youth Internship Program sa Organic Agriculture. Kung ikaw ay may edad 18 hanggang 35 years old at nais umilalim sa 21 buwang training na may kasamang hands-on experience at mentoring, para sa iyo ang programang ito
At ang layunin ng YIPOA ay mahikayat ang kabataan na pahalagahan ang organikong pagsasaka at gawin itong maayos at pangmatagalang pagkakakitaan. Ang aplikasyon ay ginagawa sa kada reyon, kaya't para sa kumpletong detalye, bisitahin lamang ang aming mga social media pages o bumisita sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center sa inyong lugar. At baka ikaw na ang susunod na kabataang OA. Abangan po ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa aming mga social media pages sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nyet. Babalik po ang Agri-Asenso. 3:10 na po ng hapon. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso.